Masayang araw mga ka-PL. Eto na po ang hinihintay nating lahat mga kababayan para malaman po natin ang katotohanan kung ano ba talaga ang tunay na nangyari kay Tatay Digong sa loob ng kanyang detention cell na kani-kanina lamang po mga kababayan, pinagpiestahan po ng ating mga kababayan sa social media ang na-post po ni Tito J. Sonsa at kinuha pa po ng 1TV Philippines na di umano ay natagpuang walang malay ang ating Tatay Digong. Ngayon mga kababayan, nagsalita na po si Attorney Kopman. Opisyal na pahayag po ito ni Attorney Kopman mga kababayan. Ito na, basahin na po natin para hindi na po kayo mag-alala mga kababayan. Alam kong marami po sa atin ang nag-alala. Ako nga rin Nag-alala nga rin ako mga kababayan Kaya nga nung lumabas itong mga sinabi ni Attorney Kopman, nagpadali po akong gumawa kaagad ng video para masigundahan ko po yung ibinalita ko po sa inyo kanina. Eto, magandang balita, wag na po kayo mag-alala. Relax lang po mga kababayan. Alhamdulillah, napakabait po ng ating ama. Eto na po. Latest important news mga kababayan Galing po ito kay Alvin and Tourism. Statement from lead counsel Attorney Kopman, Attorney Nicholas Kopman in response to unverified online reports alleging that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious in his room this morning. Okay, eto na po. I would like to state in no uncertain terms that the information circulating on the internet suggesting that former President Duterte was found unconscious in his cell this morning is totally untrue mga kababayan. Walang katotohanan po mga kababayan, untrue. Maaaring yung mga nasabi po ni Tito J. Sonsa at pinick up po ng isang mainstream media, baka nagkamali lang po yung ating Tito J. Pagpasensyahan nyo na po siya. Alam niyo naman po wag lang po kayong sasama loob sa kanya mga kababayan At least ngayon, eto malino na po, untrue. Yan ang sabi ni Attorney Kopman. I have just spoken to him and he is stoically awaiting the judgment of the ICC Appeals Chamber on the matter of interim release. Ayon mga kababayan So, uulitin ko po walang katotohanan di umano ayon kay Attorney Kopman at naghihintay na lamang po sila itong defense team itong pinamumunuan po ni Attorney Kopman at si Tatay Digong sa kanilang apela mga kababayan doon po sa interim release na mangyayari po ang pagdidesisyon ng ICC mga kababayan etong darating po na Nobyembre 28. So, ipanalangin po ulit natin mga kababayan. Malay po natin, baka itong 28, yung Tatay Digong po natin, makalabas na po ng bansa. Ng Netherlands at makabalik na po ng bansa. Mga kababayan, ipanalangin po natin, wala pong mahirap mga kababayan sa mahigpit na pananampalataya kay Allah. Malay mo, mga kababayan, maghimala ang Allah. Pagbigyan tayo sa ating kahilingan. Yung hindi po natin inaasahan at napakahirap pong ibigay ng Administrasyong Marcos na interim release sa ating Tatay Digong, baka maipagkaloob na po sa ating Tatay Digong, mga kababayan, etong darating na 28 pala, sorry. At dito po, magpapasko ang ating Tatay Digong
sa ating bansa na. Di po ba? Makakasama niya na po yung kanyang pamilya. At higit sa lahat, sasalubungin siya ng napakaraming Dabaweños. Isa na po ako ron, mga kababayan. Sigurado uuwi po ako ng Davao City kapag meron na pong schedule na papauwi na po ang ating Tatay Digong sa Davao. Nako po, uunahan ko na po doon si Tatay, mga kababayan, para maipakita ko po sa inyo yung pagdating niya. Ayan, di ba? Ayos! Wala na problema. No? Wala na po kayong dapat ikapangamba kasi kanina po, pagkatapos ko pong gumawa ng content na yon, yung video na di umani nawalan ng malay na naman ng ating Tatay Digong, napakarami pong natanggap ko na mga mensahe. PL, totoo ba ito? Tanong din nila sa akin. Kaya ako nga, nagtatanong din ako. Di ba? Hayaan po natin, maya-mayang kaunti, baka meron na pong response o meron na pong maglilinaw nito. Ito na nga. Kaya Atty. Kaufman, mga kababayan, maliwanag na po, ha? Okay na tayo dyan. Wala na po ako atraso sa inyo. Naibigay ko na po lahat ng detalye. Okay, relax, wala na problema, tuloy ang buhay, mga kababayan. At higit sa lahat, ang pagkikipaglaban natin sa bangag na administrasyon. Okay, eto pa, palibhasa nga, mga kababayan, bangag ang administrasyon, eto, kahiya-hiya po, na naman, mga kababayan, grabe na talaga ito. Mula po ito sa SWS. Survey po ito, mga kababayan. Ito, 84%. 84% ng Mega Manila naniniwalang malala ang korupsyon. Pinakamataas sa taong 2025, mga kababayan. Ayon po ito sa SWS. Marcos, ano ba, sir? Kaya pa ba? Sabi mo, ikaw ang nagpasabog noong maanumalyang flood control project at ikaw din ang magtatapos, sir. Naku po. Pinakamataas. 84% Mega Manila naniniwalang malala ang korupsyon. Ito pa, lumabas sa pinakabagong survey ng Social Weather Station SWS na 84% ng mga residente na sa Mega Manila ang naniniwalang sobra o laganap ang korupsyon sa pamahalaan. Ang pinakamataas na antas sa loob ng 25 taon, mga kababayan. Sa loob po pala ito, sorry po, nagkamali ako nabasa kanina, pinakamataas sa 25 taon, yung pala yung kanina. Sorry, kinabasa ko dito, hindi ko po napansin. Ang late ko ng letra, pasensya na, tao lang, nagkakamali. Okay? Uulitin ko, pinakamalalang korupsyon di umano ito, mga kababayan, at pinakamataas sa 25 taon. Yan. Ayon sa SWS, ito ang pinakamalaking porsyento ng kawalan ng tiwala sa integridad ng gobyerno mula nang magsagawa sila ng ganitong klaseng pagtataya. Ayun, mga kababayan, SWS, 84% ng Mega Manila naniniwalang malala ang korupsyon. Pinakamataas sa 25 taon, mga kababayan. Kahiya-hiya po ang administrasyong Marcos, mga kababayan. Napakarami niya pong sinundan na mga pangulo, pero hindi po naging ganito. Kita nyo na. Tapos sasabihin pa ng mga aso nila, lalong-lalo na yan si Auntie Claire, na hindi naman daw malala ang korupsyon. Wala naman daw masyadong korupsyon. Hindi daw katulad ng administrasyong Duterte, malala daw talaga ang korupsyon. Baliw yung babae na yan, mga kababayan. May sayad. Nasiraan ng bait dahil sa pagtatanggol niya. Ayan. Sa kanyang amo. Malay natin, baka inutusan lang rin siya. No? Sabihin mo na,
Wala namang corruption. O, syempre, trabaho eh. Maniniwala talaga sa amo niya. Sabihin mo na wala. Auntie Claire, nako, kawawa ka. Kapag dating ng araw na tapos ka na dyan sa pwesto mo, wala ka ng kredibilidad, Auntie Claire. Kahiya-hiya ka, kaawa-awa ka, madadamay pa yung iyong pagkaabugada. Baka wala na magtitiwala sa iyo ng mga kliyente mo. Kasi ubod ka ng sinungaling. O ito pa isang balita, mga kababayan. Nako, ito maganda. Sana, hindi lang yung mga sinabi ni Saldico ang iimbestigahan, kundi mismong taong pinaratangan ni Saldico, iimbestigahan din sana. Ano? O yan o, ICI, o iimbestigahan ang mga aligasyon ni resigned Congressman Saldico laban kay PBBM at ang mga revelasyon sa umano'y korupsyon sa flood control project sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong Biyernes. Nako, mag-aabang tayo. Abangan natin, mga kababayan, ang mga pagtatakip na naman. Nako po. Ni Tota Soto at saka ni Pinky Lacson mga dito sa mga aligasyon ni Saldico. Sa ngayon, aligasyon pa yan na matatawag bagamat mayroong hawak na mga dokumento, impormasyon, litrato, video itong si Saldico. Sa ngayon, nananatiling aligasyon pa po yan. Kasi hindi pa po lumalabas yung mga ebidensya. Oras na maisumite na ni Saldico ang mga ebidensya, lahat ng ebidensya, video man yan, fake picture man yan, no? Oras na mapatunayang totoo, mga kababayan, yari si Bongbong Marcos, mga kababayan. Di ba? Ay di mag-abang-abang ho tayo sa Senate Blue Ribbon Committee kung ano ang mangyayari sa kanilang pagdinig etong araw ng Biyernes. Ano ba ngayon? Sabado, Linggo, Lunes, sa Biyernes pa. May ilang araw pa tayong aantayin, mga kababayan. Lalagpasan, no? Bago po natin marinig ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Ayos! So hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.